Bernard, ito yung ikalawang linggo na meron pong ipapatupad po na oil price rollback matapos po yung nahigit almost 2 months na pagtataas po, lingguhang pagtaas po ng presyong produktong petrolyo sa ating bansa. And reaction with this matter, sir? Yes, una, thank you very much sa programa nyo dahil napapakinggan po ito ng mga maraming transport driver. Una, natutuwa kami last week dahil malaki yung rollback na binawas doon sa crudo. At bukas, meron na namang rollback. So palagay ko, marami na itong babiyahe ng mga kasama natin, mga jeepney driver sa lansangan. Yes, siyempre, kontento tayo. Subalit, siyempre, inaasahan din natin na mas bababa sa, siguro babalik sa dati, mga kahit 60 pesos. So, ganun ba man, baka lahat ng jeepneys natin papasada na. So, natutuwa kami dahil merong pagbaba ng diesel. So, inaasahan namin na marami nang lalabas ng mga driver. Sa ngayon kasi hirap sila. Yes. Pero this development, malamang mapupuna na itong kalsada natin. Sa kalsada, during yung kataasan ng diesel talaga, so may mga alternatibong trabaho na ginawa nila. So, ayun, siguro sa ngayon, dahil nga nung last week nga, may mga lumabas na, tapos bukas ulit, rollback. So, malamang babalik na sa dati yung ating biyahe ngayon. So, tinamaan sila previously. So, at least, kahit pa paano, maluwag-luwag na bukas. Jeepney sa amin, mga LTFRB base, wala pang natatanggap yung mga driver at operator. So, hinihintay po namin yan. At last week, actually, hinihintay namin. So, siguro this time, itong linggo na ito, maaaring ibigay na ng LTFRB dahil siyempre, nagtiis din yung mga kasamahan namin. So, hopefully, agaran ng ibigay itong linggo na ito. Sir Bernard, kayo ba nababagalan? Actually, mabagal siya kasi kung maalala namin, siguro mga 3 weeks na nung binigay namin yung listahan. May mga konting problema na binalik ng LTFRB. Subalit sa tagal na yun, dapat meron na. Especially sa mga driver. Kasi sa aming mga operator naman, mayroon na kaming database sa LTFRB. At any given time, andun na yung records namin. So yung driver na lang ang medyo may problema. Pero subalit sa 3 linggo na pinagsapit namin sa LTFRB Region 1, sana meron na. So nababagalan talaga kami. So Bernard, yung pagbibigay ng mga listahan o pangalan, paano po ito sinala? Automatiko ba? Like kapag miyembro ka ng isang samahan, automatiko ka na makakatanggap po ng ayuda? Ano yung mga requirements? Kasi nung mga nakalipas na araw, sa mga isinagawang pagbibigay po ng financial assistance sa mga tricycle drivers, meron po yung mga hindi nakapagdala ng kanilang mga proper requirements, kaya natagalan, yung mga ganong problema po na naitala, para kung sakali na maipamigay na ito, madala na rin po na makasamahan po natin, hindi na po sila maging pabalik-balik, lalo na yung mahaba po yung pila at nararanasan po natin yung matinding init ng panahon, sir. But sa amin kasi, sa mga public utility jeepneys, unang-una, sinubmit namin yung list ng aming mga drivers. So, together with their license number, plate number ng kanilang jeep, at yung GCash number or PayMaya. So, doon nila ibibigay yung ayuda na sa GCash na lang. Kasi ang sabi naman ng LTFRB, kaya medyo na-delay ng konti dahil maraming mga drivers ang walang cellphone, walang GCash number. So, yun ang isang naka-delay. Pero yung nangyayari kasi sa mga LGU natin, sa mga tricycles, talagang mainit dahil binibigay na cash po yung ayuda nila. Pero in the case of mga jeepneys, through GCash or PayMaya. Sa mga operator naman, mayroon kaming kanya-kanyang mga cooperative bank ng mga cooperative. So doon hinuhulog yung para sa mga operator. Kung kayo sir yung tatanungin, mas mabuti na ba yung ganyang sistema na ipapadala na lamang sa ganyang klase po ng pagpapadala o ipamimigay po ito ng cash out or yung mismong mahawakan nung yung proper, kumbaga yung distribution po ng pera yung gawin po ng mga kinaukulang ahensya po natin? Yes, kasi nangyari na yun noon. May mga service contracting noon na hinuhulog mismo sa GCash. So, okay naman yun dahil hindi na matrabaho on the part of
sa government at sa amin. Kasi kung mano-mano na ibibigay yun, birin mo yung maghapon kang nakapila, tapos bandang hapon ay natawag ka, tapos wala yung pangalan mo, medyo masakit. So ang kailangan lang naman namin yung totally monitoring dun sa mga driver na kung may nakuha o wala. So mas okay kami pag sa GCash nila hinulog. Sir Bernard, ano yung mga kinakaharap na mga hamon ngayon ng ating mga nasa transport sector kasi sobrang init po ng panahon ngayon, sir? Naapektuhan po ba yung kanilang mga biyahe bukod pa sa medyo nabawasan dahil natapos na po yung klase ng mga nasa elementary at high school sa mga pampubliko pong paaralan po, Sir Bernard? Yes, unang-una, dahil sa panahon ngayon, no, medyo mainit, ayaw namin yung nangyari nung nakaraan na may tinamaan kaming mga kasamahan. So, gisuhan namin sila na hinay-hinay, magdala ng tubig nila at saka face towel. At kung alam nilang talagang mainit, medyo ipahinga muna nila para iwas tayo sa mga disgrasya, sa mga high blood. Okay po. Sir Bernard, baka meron po kayong mga panawagan, mensahe, nais pong ipaabot sa mga nasa transport sector, lalo po sa Auto Po Pangasinan. Go ahead po, sir. Yes, unang-una, maraming salamat Ma'am Justin uli. So nananawagan ako sa mga kasama naming drivers na hintayin lang natin yung para sa inyo, yung ayuda. Hopefully this week ihulog na. At yun, summer na uli, mag-ingat po sa biyahe. Iwasan natin yung mainit na panahon. At sa mga mananakay naman, huwag po kayong mag-alala dahil nandito kami lagi na handang magsilbi sa inyo at hindi kami sumasama sa strike kahit kailan. Yun lang po. Maraming salamat.